DXDR. RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. Okay, as usual, ang magkasama natin sa technical side, kasamang Radyoman James Magdayo, so as with kasamang Radyoman Tax Ilumba, at ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang Radyoman Edgar Dagumo, of course, sinamahan ng buong staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan isa-isa. Okay, at wag nating kakalimutan ang ama ng ating Diocese of Dipolog, ang ating obispo, the Most Reverend Severo Caermari, of course, kasama na ang buong mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Okay? At sa inyo ding mga nakikinig ngayon sa radio, both AM, FM. Okay? Mga Katoliko at hindi Katoliko, huwag niyong kakalimutan, dapat akong gagalang sa inyong lahat. Okay? At sa lahat ng hindi ko na, nabanggit, okay? Basta kayong lahat, no? Dapat akong gagalang sa inyo. Happy Lord's Day. At again, ito pa rin ang kasama ninyo sa palatuntunan, kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay. Ating ipagpatuloy ang ating natalakay na simula last program. Okay. Ang tungkol sa sino ba talaga ang totoong kinokomisyon ng ating Panginoong Jesucristo, sinong grupo o sinong simbahan o sinong fellowship ang totoong kinokomisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating panahon ngayon, ang daming nag-claim, at isa na ang nag-claim itong sinamahan kong grupo, ang Simbahang Katoliko. Bakit Simbahang Katoliko ang totoong kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo? Of course, mapatunayan natin ito sa ipinakita ng history. History, mga kapatid at mga magulang. Hindi kasi porke gagamit ng pangalan na nasa Biblia, unawain ng totoo, dapat patunayan kung totoo nga ba talaga. Dahil ang dalilang gagamit ng mga talata sa Biblia, ang dalilang kukopya sa mga nasulat sa Biblia at gawing pangalan o description sa samahang sinimulan. Katulad halimbawa, merong samahan na ngayon parami ang mga miyembro dahil ginamit nila ang Biblia sa pag-evangelize. Pero kung ating i-trace o tingnan sa history, ang kanilang grupo, hindi iyon ang sinimulan ng Panginoong Jesucristo. Ang tinukoy ko, halimbawa, itong grupo o fellowship na ang description CCF, Christ Commission Fellowship. Huwag niyong masamain kung banggitin ko ang kanilang grupo, hindi naman masama. At sila din, pwede din silang magbanggit sa ating grupo. No? Okay. At kung ano ang nasa isip nila tungkol sa Roman Catholic Church,
atin din silang pakinggan. Okay. Ang pakay lang natin na masabi din ang ating side, no, sa Roman Catholic Church, dahil sa napag-alaman natin, may mga miyembro silang merong mga sinasabing hindi din maganda tungkol sa ating paniniwalang Katoliko. Ibig sabihin, itong atin naman response lang, dahil baka akala nilang walang sagot paliwanag ang Catholic Church sa kanilang mga nalalaman na against sa paniniwalang Katoliko. Isa kasi sa miyembro nila, sinabi na ang Catholic Church hindi Christian, hindi totoong Kristiyanong relihiyon. Dahil sa mga practices na Katoliko na sa tingin nila, sa unawa nila, hindi talaga Christian. Isa na dito itong maraming ritual ng simbahang Katoliko. No? Inunawa nila itong hindi Christian kapag maraming ritual. At sa paniwala nating dapat tayong susunod sa pamamahala ng Santo Papa. Hindi daw ito Christian. No? Pero sa ating aral, no, sa ating side Katoliko, ang masabi natin, hindi totoo ang kanilang mga sinasabi tungkol sa ating paniniwala. At kung hindi natin ito sasagutin, hindi natin ito ipapaliwanag, baka patuloy ang mapaniwala nila na talagang nasa kamalian ng simbahang Katoliko. Ako nga, nang hindi ko pa alam ang mga paliwanag Katoliko, muntik din akong maging hindi Katoliko. Muntik kong iniwanan ang Roman Catholic Church. Muntik akong naging napaanib sa Iglesia ni Cristo, yung sinimulan ni kapatid na Felix Manalo. Muntik din akong maging Sabadista. Hindi yung Ellen White version, yung Herbert Armstrong version. Hindi kasi isa lang ang version sa Sabadista ngayon. No? Iba-iba, meron ding Reform. At hindi sila din nagkakaisa sa buong mga aral, mga kapatid at mga magulang. Merong nagpailalim sa yung tinatawag nating General Conference. Meron namang hindi. Pero mga Sabadista sila. So, bakit binanggit natin ito? Para malaman ninyo sa mga kapatid na nakikinig o nanood ngayon sa live streaming, para malaman ninyo na si Veritas nagsusuri din sa ibang mga paniwala na hindi nyo masabing si Veritas ay one-sided. Nagkataon lang na napili ko, resulta sa aking pagsusuri, napili ko na ang pinaka-the best at original church kung ating basahin, maunawaan ng tama ang nakasulat sa Biblia at in harmony sa sinabi ng kasaysayan o history, nagpasya akong Roman Catholic Church ang dapat kong aaniban at patuloy kong samahan ito hanggang sa mawalan ako ng buhay. Okay, ito na ang masabi kong final na paniwala dahil para sa akin pinaka-the best na paniniwala sa buong mundo ang Roman Catholic Church. Siguro ang dami sa inyong nakikinig ngayon na hindi ganoon ang pag-iisip. Of course, may dapat kong respetuhan din kung ganoon ang nasa isip ninyo. Pero mag-try lang kayong manood o makinig sa palatuntunan ito, baka magbago din ang isip ninyo. Katulad ko, nagbago ang isip ko na noon akala kong nasa mali ang paniwalang Katoliko. Now, mga kapatid at mga magulang, ito lang ang tatandaan. Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang komentarista sa radio, hindi ko lang pangalanan. Sabi niya, ang kasinungalingan daw ay yung lie o sa Bisaya pabakak, yung hindi totoo. Ang hindi totoo kung hindi daw masagot para itong totoo sa mga tenga ng hindi nakaalam o hindi nalaman nila kung ano ang sagot, ano ang response, ano ang rebuttal, ano ang refutation sa sinabing lie o hindi totoo.
Alam naman natin na yung totoo, totoo talaga. Yung hindi totoo talaga. Pero, halimbawa, sasabihin ko sa inyo, may nangangaral na ang mga ribulto daw ng Katoliko mga Diyos-Diyusan. Diba? Merong mga pastor at ministro na nangangaral na ang mga ribulto, larawang Katoliko mga Diyos-Diyusan. Merong naniwala nito. Nang hindi ito napaliwanag ng Katoliko, hindi ito sinagot ng mga Katoliko, hindi dinipensa ang paniwalang Katoliko, nang nag-silent lang o tikom lang ang bibig, walang response, walang paliwanag. Ang dami ngayon, sa panahon ngayon, ang naniwala sa sinabi nila na mga Diyos-Diyusan daw ang mga ribultong Katoliko. Kung tingnan natin ang Biblia, unawain natin ang mga nakasulat sa Biblia, malalaman natin na hindi pala lahat na ribulto ang Diyos-Diyusan. Diba? Okay. Ang Diyos mismo nagpagawa ng ribulto. Diba? At sa Biblia, ang templo o simbahan ng Diyos, merong ribulto, larawan. No? Ezekiel 41, 15 hanggang 20. So, kung hindi tayo sasagot, hindi natin iribat o sasabihin kung ano talaga ang tunay na aral Katoliko tungkol sa mga ribulto, talagang hindi mawala yung maling unawa, maling pag-iisip nila na ang mga ribultong Katoliko ay Diyos-Diyusan. Hindi po Diyos-Diyusan ang mga ribultong Katoliko. Dahil napaliwanag natin ito, hindi ko na lang uulitin sa ngayon dahil ibang paksa iyan. No? Patuloy tayo sa yung sino ba talaga ang kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo. Dahil mayroong samahan ngayon, tinawag sa description na Christ Commission Fellowship. Pero kung ating alamin kung sino ang nagsimula o yung tinatawag nating founder, pero alam kong mag-deny sila nito, no? Pero kahit na mag-deny sila, talagang sasabihin ko ito dahil ito ang totoo. At meron tayong referensya na magpapatutuo nito. Halimbawa, yung Wikipedia, no? Na may history din na nakalatag, no? Kung sino ang nagsimula sa samahang iyan, no? Napag-alaman natin sa referensya na ang nagsimula sa samahang iyan ay si Peter Tanchi. Peter Tanchi, kung hindi ako nagkakamali, isang insect, no? Pero siguro, hindi ko alam kung ano na ngayon ng kanyang nationality, no? Pero hindi yan importante kung ano siya, no? Okay. Ang importante lang malaman ninyo na siya ang nagsimula, started that group noong 1984 dito sa Pilipinas. Kung ang INC ni kapatid na Felix Manalo nagsimula din sa Pilipinas noong 1914, itong grupo na tinawag na CCF o Christ Commission Fellowship, nagsimula ito dito din sa Pilipinas noong 1984, ulitin ko, at ang nagsimula nito si Peter Tanchi. Pero alam nyo, sana hindi magagalit ang mga membrong makarinig sa sinabi kong ito. Dahil sasabihin kong ang description nila, Christ Commission Fellowship. Ano ba ang ibig sabihin ng Christ Commission Fellowship? Yung binigyan ng Panginoong Jesucristo ng authority na mag-preach o mangaral. Now, ang tanong, bakit ko sinabing hindi totoong kinokomisyon ng Panginoong Jesucristo ang fellowship na ito? Hindi ito totoong kinokomisyon ni Jesus Christ dahil walang historical evidence na nagpatutuo na si Jesus Christ ang nagkomisyon sa grupong ito. Wala, no? Dahil 1984 lang kasi nagsimula at dito sa Pilipinas, no? Siguro may ibang interpretasyon sila sa Biblia, kaya nila nasabi ito. Pero kung ang pagbatayan natin, Biblia at history, wala itong ebidensya. No? Liba na lang kung gawin nilang evidence yung interpretation nila, yung unawa nila. Hindi yan matawag na ebidensya, yung interpretation, yung unawa, di ba? Ang ebidensya ay yung talagang nangyayari.
na na-record sa history. Okay. Ano ba ang kinukomisyon ni Jesus Christ sa Biblia? Sino ba ang binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo sa Biblia na mangangaral ng Ebanghelyo? Kung babasahin natin ng Biblia, mababasa natin ito sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Ang unang kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo na maghahayag ng Ebanghelyo, yung sinugo niya, personally. Ang unang isinugo o kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo ay ang mga apostol. Ang mga apostol, basahin niyo, Juan 20, 19 hanggang 23, ang mga apostol. Sa mga apostol, walang Peter Tanchi nakabilang, no? Kung ating tingnan, yung mga apostol, dahil si Peter Tanchi, huli na ito, nag-exist sa mundo. Wala pa si Peter Tanchi sa panahon ng mga apostol. Okay. So, paano nila sasabihin na kinukomisyon sila? Okay, I think dahil sa kanilang interpretation sa Biblia. Siguro, nasa isip nila na dahil tinuro ni Peter Tanchi ang Biblia ang ginamit niya sa pagtuturo, nasabihin na niya kinukomisyon na siya. Ito'y malinaw na isang claim lang dahil ang totoong kinukomisyon, kung tingnan natin ang Biblia, personally binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo mga apostol. Di ba mga kapatid at mga magulang? At sa lahat ng mga apostol, ang maturing nating leader na unawain nating second in command to Christ the King, yung binigyan ng susi ng kaharian ay si Pedro. Si Pedro ang pinahiwatig niyang second in command to him ni Jesus Christ, yung binigyan ng susi. Dahil sa history kasi ng kaharian ng Diyos sa matandang tipan, kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya ang pamamahala sa mga tao katulad ni King David at sa iba pang mga king na naging hari, no, sa mga panahong iyon. Okay, ang hari kasi may second hand, yung tinawag nating prime minister, na ang simbolo na ginamit na kapag ikaw ang ginawang right hand sa king, binigyan ka ng susi ng kaharian. Mababasa ito sa aklat ni Isaiah sa Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22, na ang binigyan ng susi ng kaharian ay second in command to the king, yung prime minister. Na ang tungkuling ito tinawag na father. Basahin niyo ang Isaiah 22, 21 hanggang 22. Ano ba yung father? Leader. Di ba? Halimbawa, sa isang pamilya, ang leader ay yung father, di ba? So, may biblical evidence tayo na yung binigyan ng susi, ang tungkulin niya isang leader. Leader o prime minister na second in command to the king. Ang pinaka-leader talaga ay yung king, di ba? Pero may prime minister siya, yung pagkatiwalaan niya, especially kung wala siya. Wala ang kaniyang personal presence. Katulad kasi ito sa isang mayor o isang gobernador, may representative, di ba? Sino ba ang representative ng isang gobernador? Yung vice niya, no? Vice governor. Ganun din sa mayor. Ang kaniyang piliing representative, yung kaniyang vice, no? Mga kapatid at mga magulang. Ang ating presidente, ang gagawa sa kanyang trabaho kung wala siya, wala ang kanyang personal presence, yung mag-act sa tungkuling presidente, yung vice president, no? Kung wala o absence, no? Absent ang umupo sa tungkulin ng presidente, automatically yung vice president, di ba, ang umupo bilang presidente. Merong representative kasi. Tayo nga sa Pilipinas, meron tayong mga representatives yung gumawa ng ating mga batas. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Si Kristo pa hindi niya alam kung ano ang kaharian, ano ang isang organisasyon. Sa DepEd nga, ganon din, may hierarchy ng katungkulan, di ba? May Secretary of Education.
At sinabi nating hierarchy dahil may mga subheads. Katulad sa military, ganun din. May general down to sa babang ranggo. Di ba? Ganun din, no? Ang pinili ni Kristo na pinahiwatig niyang maging universal pastor, no? Kung wala na ang kanyang personal presence dito sa mundo, malino naman si Pedro, hindi si Peter Tanchi, no? Si Peter Tanchi kasi sa CCF ngayon na ating kilala, matawag nating leader sa grupong ito si Peter Tanchi, ang prime mover, ang nagsimula sa samahang ito. Pero kung tingnan natin ang Biblia, ang unang kinokomission ni Jesus Christ na uupo sa katungkulang prime minister o yung tinawag nating supreme pastor o yung tinawag nating Santo Papa o Pope, si Peter. Now, ngayon, sasagutin natin yung sinabi ng o reaction ng isang miyembro ng CCF na ang tungkulin daw ng Pope ay hindi daw o wala daw ito sa panahon ng mga apostol. Dahil si Pedro daw ay hindi Pope. Wala kasing litra por litrang mabasa daw sa Biblia na si Pedro tinawag na Pope o Santo Papa. Now, ito ang sagot ko, no? Alam natin na yung terminong Pope, huli na itong naimbento, no? Around mga 500 AD to 600 AD kung hindi ako naka-exact sa inyo. Huli na ang terminong Pope ginamit sa tungkulin ng binigyan ng susi. Ibig sabihin, ang deskripsyong Santo Papa, parang terminology lang itong ginamit na iba sa tungkulin na nandyan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang Pope? Ang Pope ay yung tungkulin ni Pedro. Di ba? Sa panahon ng mga apostol o sa first century, hindi pa ginamit ang salitang yan sa tungkulin ni Pedro. Pero hindi ibig sabihin, wala pa ang tungkulin na iyan nang dahil lang sa hindi pa ito tinawag na Pope sa panahon na iyon. Magbigay ako sa inyo ng halimbawa. Ang terminong God, sa panahon ng mga apostol, ang nalaman natin na itawag, kung baga sa Hebrew, sa God, hindi God. Elohim, di ba? At sa Greek, tawagin itong Theos, hindi God. Dahil ang salitang God, English ito. Huli na itong naimbento o napag-alaman natin ang salitang English. Huli na ito. Ang salitang God, ginamit ito as a translation sa Hebrew na Elohim at Theos sa Greek. So, sasabihin ba natin wala pang God sa panahon ng mga apostol o wala pang Diyos sa panahon ng mga apostol dahil hindi ang salitang ito ang ginamit? Dahil huli na itong ginamit, no? Sa pagtawag sa Diyos sa Hebrew na Elohim at sa Greek Theos, hindi. Nandiyan na ang Diyos sa panahon ng mga apostol, hindi lang tinawag sa terminong ito, God. Katulad din sa Trinity, hindi ibig sabihin nag-exist lang ang Trinity nang naimbento ang terminong ito sa pagtawag sa aral na iisang Diyos sa tatlong persona. So, tama na sasabihin nila na ang terminong Pope huli nang nagawa. Pero hindi ibig sabihin nag-exist lang ang katungkulang ito nang naimbento ang terminong ito. Dahil na una ang katungkulan, nandiyan na, gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya kasi ang nagsabi kay Pedro na, Pedro, ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. No? Na kung uunawain natin, ginawa siyang representative niya, no, ni Jesus Christ. Wala na akong panahon na matalakay pa ito ng mahaba, pero itutuloy ko ito sa susunod na linggo. So, conclusion, ang terminong Pope huli nang ginamit sa tungkulin ni Pedro. Yung binigyan ng susi. Nandiyan na ang tungkulin, huli ng tinawag na Pope. Ganon din sa Elohim at Theos sa Greek, huli na itong tinawag na God. Kagaya ko, nauna akong ipinanganak, huli na akong tinawag na Veritas. Pero hindi ibig sabihin ng tinawag akong Veritas, doon pa lang nagsimula ang aking pagkatao. Hindi.
Nandyan na ako. Doon pang 1970, ipanganak ng aking ina, huli na akong tinawag na Veritas. I hope na uunawaan ninyo. Wala na akong oras. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert ang magsasabi sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko, sumahim na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. Okay, as usual, ang magkasama natin sa technical side, kasamang Radyoman James Magdayo, so as with kasamang Radyoman Tax Ilumba, at ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang Radyoman Edgar Dagumo, of course, sinamahan ng buong staff ng RMN Dipolog. Hindi na lang natin papangalanan isa-isa. Okay, at wag nating kakalimutan ang ama ng ating Diocese of Dipolog, ang ating obispo, the Most Reverend Sibero Kaermari, of course, kasama na ang buong mga kaparian na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral. Okay? At sa inyo ding mga nakikinig ngayon sa radio, both AM, FM, okay? Mga Katoliko at hindi Katoliko, huwag niyong kakalimutan, dapat akong gagalang sa inyong lahat. Okay? At sa lahat ng hindi ko na, nabanggit, okay? Basta kayong lahat, no? Dapat akong gagalang sa inyo. Happy Lord's Day. At again, ito pa rin ang kasama ninyo sa palatuntunan, kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay. Ating ipagpatuloy ang ating natalakay na. Simula last program. Okay. Ang tungkol sa sino ba talaga ang totoong kinokomisyon ng ating Panginoong Jesucristo, sinong grupo o sinong simbahan o sinong fellowship ang totoong kinokomisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating panahon ngayon, ang daming nag-claim, at isa na ang nag-claim itong sinamahan kong grupo, ang Simbahang Katoliko. Bakit Simbahang Katoliko ang totoong kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo? Of course, mapatunayan natin ito sa ipinakita ng history. History, mga kapatid at mga magulang. Hindi kasi porke gagamit ng pangalan na nasa Biblia, unawain ng totoo, dapat patunayan kung totoo nga ba talaga. Dahil ang dalilang gagamit ng mga talata sa Biblia, ang dalilang kokopya sa mga nasulat sa Biblia, at gawing pangalan o description sa samahang sinimulan. Katulad halimbawa, merong samahan na ngayon parami ang mga miyembro dahil ginamit nila ang Biblia sa pag-evangelize. Pero kung ating itrace o tingnan sa history, ang kanilang grupo, hindi iyon ang sinimula ng Panginoong Jesucristo. Ang tinukoy ko, halimbawa, itong grupo o fellowship na ang description CCF, Christ Commission Fellowship.
wag niyong masamain kung banggitin ko ang kanilang grupo, hindi naman masama. At sila din, pwede din silang magbanggit sa ating grupo, no? Okay. At kung ano ang nasa isip nila tungkol sa Roman Catholic Church, atin din silang pakinggan. Okay. Ang pakay lang natin na masabi din ang ating side, no, sa Roman Catholic Church dahil sa napag-alaman natin, may mga miyembro silang merong mga sinasabing hindi din maganda tungkol sa ating paniniwalang Katoliko. Ibig sabihin, itong atin naman response lang dahil baka akala nilang walang sagot paliwanag ang Catholic Church sa kanilang mga nalalaman na against sa paniniwalang Katoliko. Isa kasi sa miyembro nila, sinabi na ang Catholic Church hindi Christian. Hindi totoong Kristiyanong relihiyon. No? Dahil sa mga practices na Katoliko na sa tingin nila, sa unawa nila, hindi talaga Christian. Isa na dito itong maraming ritual ng simbahang Katoliko. No? Inunawa nila itong hindi Christian kapag maraming ritual. At sa paniwala nating dapat tayong susunod sa pamamahala ng Santo Papa. Hindi daw ito Christian, no? Pero sa ating aral, no, sa ating side Katoliko, ang masabi natin, hindi totoo ang kanilang mga sinasabi tungkol sa ating paniniwala. At kung hindi natin ito sasagutin, hindi natin ito ipapaliwanag, baka patuloy ang mapaniwala nila na talagang nasa kamalian ang simbahang Katoliko. Ako nga, nang hindi ko pa alam ang mga paliwanag Katoliko, muntik din akong maging hindi Katoliko. Muntik kong iniwanan ang Roman Catholic Church. Muntik akong naging napaanib sa Iglesia ni Cristo, yung sinimula ni kapatid na Felix Manalo. Muntik din akong maging Sabadista. Hindi yung Ellen White version, yung Herbert Armstrong version. Hindi kasi isa lang ang version sa Sabadista ngayon, no? Pa-iba-iba, meron ding Reform. At hindi sila din nagkakaisa sa buong mga aral, mga kapatid at mga magulang. Merong nagpailalim sa yung tinatawag nating General Conference. Meron namang hindi. Pero mga Sabadista sila. So, bakit binanggit natin ito? Para malaman ninyo sa mga kapatid na nakikinig o nanood ngayon sa live streaming, para malaman ninyo na si Veritas, nagsusuri din sa ibang mga paniwala na hindi niyo masabing si Veritas ay one-sided. Nagkataon lang na napili ko, resulta sa aking pagsusuri, napili ko na ang pinaka-the best at original church kung ating basahin, maunawaan ng tama ang nakasulat sa Biblia at in harmony sa sinabi ng kasaysayan o history, nagpasya akong Roman Catholic Church ang dapat kong aaniban at patuloy kong samahan ito hanggang sa mawalan ako ng buhay. Okay, ito na ang masabi kong final na paniwala dahil para sa akin pinaka-the best na paniniwala sa buong mundo ang Roman Catholic Church. Siguro, ang dami sa inyong nakikinig ngayon na hindi ganon ang pag-iisip. Of course, may dapat kong respetuhan din kung gano'n ang nasa isip ninyo. Pero mag-try lang kayong manood o makinig sa palatuntunan ito, baka magbago din ang isip ninyo. Katulad ko, nagbago ang isip ko na noon akala kong nasa mali ang paniwalang Katoliko. Now, mga kapatid at mga magulang, ito lang ang tatandaan. Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang komentarista sa radio, hindi ko lang pangalanan. Sabi niya, ang kasinungalingan daw ay yung lie o sa Bisaya pa bakak, yung hindi totoo. Ang hindi totoo kung hindi daw masagot
para itong totoo sa mga tenga ng hindi nakaalam o hindi nalaman nila kung ano ang sagot, ano ang response, ano ang rebuttal, ano ang refutation sa sinabing lie o hindi totoo. Alam naman natin na yung totoo, totoo talaga. Yung hindi totoo, hindi totoo talaga. Pero, halimbawa, sasabihin ko sa inyo, may nangangaral na ang mga ribulto daw ng Katoliko mga Diyos-Diyusan. Diba? Merong mga pastor at ministro na nangangaral na ang mga ribulto, larawang Katoliko mga Diyos-Diyusan. Merong naniwala nito. Nang hindi ito napaliwanag ng Katoliko, hindi ito sinagot ng mga Katoliko, hindi dinipensa ang paniwalang Katoliko, nang nag-silent lang o tikom lang ang bibig, walang response, walang paliwanag. Ang dami ngayon, sa panahon ngayon, ang naniwala sa sinabi nila na mga Diyos-Diyusan daw ang mga ribultong Katoliko. Kung tingnan natin ng Biblia, unawain natin ang mga nakasulat sa Biblia, malalaman natin na hindi pala lahat na ribulto ang Diyos-Diyusan. Diba? Okay. Ang Diyos mismo nagpagawa ng ribulto. Diba? At sa Biblia, ang templo o simbahan ng Diyos, merong ribulto, larawan. No? Ezekiel 41, 15 hanggang 20. So, kung hindi tayo sasagot, hindi natin i-rebut o sasabihin kung ano talaga ang tunay na aral Katoliko tungkol sa mga ribulto, talagang hindi mawala yung maling unawa, maling pag-iisip nila na ang mga ribultong Katoliko ay Diyos-Diyusan. Hindi po Diyos-Diyusan ang mga ribultong Katoliko. Dahil napaliwanag natin ito, hindi ko na lang uulitin sa ngayon dahil ibang paksa iyan. No? Patuloy tayo sa yung sino ba talaga ang kinukomisyon ng Panginoong Hesukristo. Dahil mayroong samahan ngayon at tinawag sa description na Christ Commission Fellowship. Pero kung ating alamin kung sino ang nagsimula o yung tinatawag nating founder, pero alam kong mag-deny sila nito, no? Pero kahit na mag-deny sila, talagang sasabihin ko ito dahil ito ang totoo. At meron tayong referensya na magpapatutuo nito. Halimbawa, yung Wikipedia, no? Na may history din na nakalatag, no? Kung sino ang nagsimula sa samahang iyan, no? Napag-alaman natin sa referensya na ang nagsimula sa samahang iyan ay si Peter Tanchi. Peter Tanchi, kung hindi ako nagkakamali, isang insik, no? Pero siguro, hindi ko alam kung ano na ngayon ng kanyang nationality, no? Pero hindi yan importante kung ano siya, no? Okay. Ang importante lang, malaman ninyo na siya ang nagsimula, started that group, noong 1984 dito sa Pilipinas. Kung ang INC ni kapatid na Felix Manalo nagsimula din sa Pilipinas noong 1914, itong grupo na tinawag na CCF o Christ Commission Fellowship, nagsimula ito dito din sa Pilipinas noong 1984, ulitin ko, at ang nagsimula nito si Peter Tanchi. Pero alam nyo, sana hindi magagalit ang mga membrong makarinig sa sinabi kong ito. Dahil sasabihin kong ang description nila, Christ Commission Fellowship. Ano bang ibig sabihin ng Christ Commission Fellowship? Yung binigyan ng Panginoong Hesukristo ng authority na mag-preach o mangaral. Now, ang tanong, bakit ko sinabing hindi totoong kinokomisyon ng Panginoong Hesukristo ang fellowship na ito? Hindi ito totoong kinokomisyon ni Jesus Christ dahil walang historical evidence na nagpatutuo na si Jesus Christ ang nagkomisyon sa grupong ito. Wala, no? Dahil 1984 lang kasi nagsimula at dito sa Pilipinas, no? Siguro may ibang interpretasyon sila sa Biblia, kaya nila nasabi ito.
Pero kung ang pagbatayan natin, Biblia at history, wala itong ebidensya. Liban na lang kung gawin nilang evidence yung interpretation nila, yung unawa nila. Hindi yan matawag na ebidensya, yung interpretation, yung unawa, di ba? Ang ebidensya ay yung talagang nangyayari na na-record sa history. Okay. Ano ba ang kinukomisyon ni Jesus Christ sa Biblia? Sino ba ang binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo sa Biblia na mangangaral ng Ebanghelyo? Kung babasahin natin ng Biblia, mababasa natin ito sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Ang unang kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo na maghahayag ng Ebanghelyo, yung sinugo niya, personally. Ang unang isinugo o kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo ay ang mga apostol. Ang mga apostol, basahin niyo, Juan 20, 19 hanggang 23, ang mga apostol. Sa mga apostol, walang Peter Tanche nakabilang, no? Kung ating tingnan, yung mga apostol. Dahil si Peter Tanche, huli na ito. Nag-exist sa mundo. Wala pa si Peter Tanche sa panahon ng mga apostol. Okay. So, paano nila sasabihin na kinukomisyon sila? Okay, I think dahil sa kanilang interpretation sa Biblia. Siguro, nasa isip nila na dahil tinuro ni Peter Tanche ang Biblia ang ginamit niya sa pagtuturo, sasabihin na niyang kinukomisyon na siya. Ito'y malinaw na isang claim lang dahil ang totoong kinukomisyon, kung tingnan natin ang Biblia, personally binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo mga apostol. Di ba, mga kapatid at mga magulang? At sa lahat ng mga apostol, ang maturing nating leader na unawain nating second in command to Christ the King, yung binigyan ng susi ng kaharian ay si Pedro. Si Pedro ang pinahiwatig niyang second in command to him ni Jesus Christ, yung binigyan ng susi. Dahil sa history kasi ng kaharian ng Diyos sa matandang tipan, kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya ang pamamahala sa mga tao katulad ni King David at sa iba pang mga king na naging hari, no, sa mga panahong iyon. Okay, ang hari kasi may second hand, yung tinawag nating prime minister, na ang simbolo na ginamit na kapag ikaw ang ginawang right hand sa king, binigyan ka ng susi ng kaharian. Mababasa ito sa aklat ni Isaiah sa Kapitulo 22, versikulo 21 hanggang 22, na ang binigyan ng susi ng kaharian ay second in command to the king, yung prime minister. Na ang tungkuling ito tinawag na father. Basahin niyo ang Isaiah 22:21 hanggang 22. Ano ba yung father? Leader. Di ba? Halimbawa, sa isang pamilya, ang leader ay yung father, di ba? So, may biblical evidence tayo na yung binigyan ng susi, ang tungkulin niya isang leader. Leader o prime minister na second in command to the king. Ang pinaka-leader talaga ay yung king, di ba? Pero may prime minister siya. Yung pagkatiwalaan niya, especially kung wala siya. Wala ang kaniyang personal presence. Katulad kasi ito sa isang mayor o isang gobernador, may representative, di ba? Sino ba ang representative ng isang gobernador? Yung vice niya, no? Vice governor. Ganun din sa mayor. Ang kaniyang piliing representative, yung kaniyang vice, no? Mga kapatid at mga magulang. Ang ating presidente, ang gagawa sa kanyang trabaho kung wala siya, wala ang kanyang personal presence, yung mag-act sa tungkuling presidente, yung vice president, no? Kung wala o absence, no? Absent ang umupo sa tungkulin ng presidente, automatically yung vice president, di ba? Ang umupo bilang presidente. Merong representative kasi. Tayo nga sa Pilipinas, meron tayong mga representatives yung gumawa ng ating mga batas.
Di ba, mga kapatid at mga magulang? Si Kristo pa hindi niya alam kung ano ang kaharian, ano ang isang organisasyon. Sa DepEd nga ganun din, may hierarchy ng katungkulan, di ba? May Secretary of Education. At sinabi nating hierarchy dahil may mga subheads. Katulad sa military, ganun din, may general down to sa babang ranggo. Di ba? Ganon din, no? Ang pinili ni Kristo na pinahiwatig niyang maging universal pastor, no? Kung wala na ang kanyang personal presence dito sa mundo, malino naman si Pedro, hindi si Peter Tanchi, no? Si Peter Tanchi kasi sa CCF ngayon na ating kilala, matawag nating leader sa grupong ito si Peter Tanchi, ang prime mover, ang nagsimula sa samahang ito. Pero kung tingnan natin ang Biblia, ang unang kinokomission ni Jesus Christ na uupo sa katungkulang prime minister o yung tinawag nating supreme pastor o yung tinawag nating Santo Papa o Pope, si Peter. Now, ngayon, sasagutin natin yung sinabi ng o reaction ng isang miyembro ng CCF na ang tungkulin daw ng Pope ay hindi daw o wala daw ito sa panahon ng mga apostol. Dahil si Pedro daw ay hindi Pope. Wala kasing litra por litrang mabasa daw sa Biblia na si Pedro tinawag na Pope o Santo Papa. Now, ito ang sagot ko, no? Alam natin na yung terminong Pope, huli na itong naimbento, no? Around mga 500 AD to 600 AD kung hindi ako naka-exact sa inyo. Huli nang ang terminong Pope ginamit sa tungkulin ng binigyan ng susi. Ibig sabihin, ang deskripsyong Santo Papa, parang terminology lang itong ginamit na iba sa tungkulin na nandyan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang Pope? Ang Pope ay yung tungkulin ni Pedro. Di ba? Sa panahon ng mga apostol o sa first century, hindi pa ginamit ang salitang yan sa tungkulin ni Pedro. Pero hindi ibig sabihin, wala pa ang tungkulin na iyan nang dahil lang sa hindi pa ito tinawag na Pope sa panahon na iyon. Magbigay ako sa inyo ng halimbawa. Ang terminong God, sa panahon ng mga apostol, ang nalaman natin na itawag, kung baga sa Hebrew, sa God, hindi God. Elohim, di ba? At sa Greek, tawagin itong Theos, hindi God. Dahil ang salitang God, English ito. Huli na itong naimbento o napag-alaman natin ang salitang English. Huli na ito. Ang salitang God, ginamit ito as a translation sa Hebrew na Elohim at Theos sa Greek. So, sasabihin ba nating wala pang God sa panahon ng mga apostol o wala pang Diyos sa panahon ng mga apostol dahil hindi ang salitang ito ang ginamit? Dahil huli na itong ginamit? No? Sa pagtawag sa Diyos, sa Hebrew na Elohim at sa Greek Theos? Hindi. Nandiyan na ang Diyos sa panahon ng mga apostol, hindi lang tinawag sa terminong ito, God. Katulad din sa Trinity, hindi ibig sabihin nag-exist lang ang Trinity nang naimbento ang terminong ito sa pagtawag sa aral na iisang Diyos sa tatlong persona. So, tama na sasabihin nila na ang terminong Pope huli nang nagawa. Pero hindi ibig sabihin nag-exist lang ang katungkulang ito nang naimbento ang terminong ito. Dahil nauna ang katungkulan, nandyan na, gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya kasi ang nagsabi kay Pedro na, Pedro, ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. No? Na kung uunawain natin, ginawa siyang representative niya, no, ni Jesus Christ. Wala na akong panahon na matalakay pa ito ng mahaba. Pero itutuloy ko ito sa susunod na linggo. So, conclusion, ang terminong Pope huli nang ginamit sa tungkulin ni Pedro, no? Yung binigyan ng susi. Nandyan na ang tungkulin, huli nang tinawag na Pope. Ganon din sa Elohim at Theos sa Greek,
huli na itong tinawag na God. Kagaya ko, nauna akong ipinanganak, huli na akong tinawag na Veritas. Pero hindi ibig sabihin ng tinawag akong Veritas, doon pa lang nagsimula ang aking pagkatao. Hindi. Nandiyan na ako, doon pang 1970, ipanganak ng aking ina, huli na akong tinawag na Veritas. I hope na uunawaan ninyo. Wala na akong oras. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert ang magsasabi sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.